ng puso, health and travel, at serbisyo publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang health and travel at serbisyo publiko kasama ang iyong agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. At tayo ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa ating ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:09 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Personal na dumalo ang iyong agaran serbisyo lady sa 48th Annual Scientific Meeting na idinaos noong July 8 at July 9, 2026 sa Makaysaysayan, Manila Hotel sa pangunguna ng National Academy of Science and Technology Philippines o NAS. NAS Philippines, syempre kasama po natin ng ating Executive Director na si Lunining Domingo at ang Department of Science and Technology o DOST. Isang karangalan na makasama nating ngayon ang dalawa sa pinarangalan bilang outstanding young scientists, mga mananaliksik na ang mga pag-aaral ay nagbibigay ng mahalagang ambag sa paghaharap ng ating bansa sa lumalaking hamon ng pagbabago ng klima at pangangalaga sa ating likas na yaman. Nakapanayam ko si Dr. Rafaela Jane Delfino, isang dalubhasa sa meteorology, atmosphere, oceans, and climate na naglalaan ng kanyang pananaliksik sa mas malalim na pag-unawa sa mga sistemang panghimpapawid at pangkarakatan na may malaking impluensya sa lagay ng panahon at klima. Kasama rin natin si Dr. Maysoni Ligaray, isang eksperto sa environmental science and engineering na nakatuon sa mga makabagong solusyon para sa mas napapanatiling pamamahala ng ating kapaligiran at yamang tubig. Sa kasalukuyan, nararanasan natin ang mas malakas at mas mapaminsalang bagyo, mas matitinding pagbaha, at maging ang unting-unting pagkatuyo ng ating mga watershed na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng malinis na tubig na para sa maraming komunidad. Ang mga hamon ito ay hindi na lamang usapin na kalikasan, kundi isa ng kalusugan, seguridad sa pagkain, supply ng tubig, enerhiya, at kinubukasan ng bawat Pilipino. Sa ating panayam ngayong araw, bibigyan linaw ng ating panauhin kung paano nakakatulong ang agham sa mas mahusay na pag-unawa sa mga pagbabagong-bagong ito at kung ano-ano hakbang ang maaaring gawin ng pamahalaan, mga institusyon at ang bawat mamamayan upang mapalakas ang ating kakayahan, makaangkop at maging mas matatag sa harap ng climate change. Sama-sama natin pakinggan at panoorin ang kanilang mahalagang pananaw at mga natuklasan na tiyak na magsisilbing inspirasyon at gabay tungo sa isang mas ligtas, mas matatag at mas napapanatiling Pilipinas. Kaya ito po ang panayam ng iyong agaran serbisyo lady. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Dr. Hilda Ong dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. At ngayon ay nandito po kami sa annual scientific meeting kasama ang DOST at ang NAS. At ngayon kasama ko po ang dalawang outstanding young scientists, si Dr. Rafaela Jane Delfino at si Maysoni Ligaray. At alamin po natin ano po ba ang kanilang pinaka-specialty at paano sila
na kumbaga nabigyan ng nakasama this year sabi lang sa mga outstanding young scientists. Mauna po tayo kay Asayo muna. Ay, asahan po. So ang sa iyo po ay tungkol naman sa environment science and engineering. So kapag ito po ba ay related po sa anong bagay sa watershed? Bali po, nagtapos po ako ng Environmental Science and Engineering sa aking PhD and focusing po sa katubigan po natin. Katubigan. Opo. So water resources pero more on sa watershed scale po yung pag-assess po ng ating water environment. Oo. And then kay Doktora, kay OYS Rafaela. Yes, ako naman po ay nagtapos sa kursong meteorology. No? So yun yung pag-aaral ng ating atmosphere. Atmosphere. Yes po. So yung research ko po ay focus kung paano nakakaapekto yung pagbabago ng klima sa mga extreme weather events natin tulad ng mga bagyo at extreme heat. So ngayon, di ba meron tayo tinatawag na super typhoon na si Inday. So ano ang masasabi mo ba na talaga ba hindi naman ang direct hit niya sa Pilipinas? Yes po. Sa ngayon po, yung nakikita nating mga forecast based dun sa mga latest forecast natin, si Super Typhoon Inday ay hindi naman magla-landfall sa anumang bahagi ng Pilipinas, no? Kundi ito ay papuntang Taiwan, even North Taiwan, and then papunta sa Ryukyu sa island sa Japan. Ngunit sa mga susunod po na araw, no, inaasahan natin na yung enhance sa bagat or essentially nahihila ng bagyo kasi yung posisyon niya ngayon ay nasa northern Luzon. So potentially siyang magpalakas ng kabagat at ito ay naman ang magdadala ng ulan sa western sections of the country and other parts of the country. Pero doon sa bagyo, no, so wala tayong nakikitang direktong epekto. Yung magiging epekto niya ay dahil doon sa paglakas ng kabagat. So meron po ba kayo nakikita na dahil dito sa forecast, meron ba kayo nakikita na meron bang pag-ulan dito sa area ng watershed, dito sa may Angat Dam? Angat Dam. I think posible po magkaroon ng pag-ulan, no? Dahil nga essentially nasa western section ng country yung Angat Dam, no? So usually naman around this time of the year talagang may malalakas na ulan at dahil nga dito kay Inday, no, essentially potentially lumakas yung habagat natin and yun magdadala ng ulan. Pero itong super El Nino na sinasabi, di ba sa Pilipinas, hindi talaga mawawala ang bagyo? Yes po, opo, tama po yun. No? So, ngayon po ay may nagde-develop na po papunta doon sa very strong El Nino. So, yung tawag ng media doon ay super El Nino. So, yung very strong El Nino, essentially, pagka nakita natin na yung karagatan sa gitna at Eastern Pacific ay mas mataas na yung temperatura than normal. So in fact, pag very strong El Nino, more than 2 degrees Celsius than normal. So kaya tinatawag natin siyang super El Nino ng media. Pero technically, very strong El Nino. So ang nangyayari po kasi, yung isa sa mga dahilan kung bakit minsan may mga taon na madami yung bagyo, may mga taon din na relatively mas kaunti yung bagyo. Yung isa sa mga dahilan doon ay yung El Nino, Southern Oscillation. So, tuwing may El Nino po, so yung mainit na karagatan, relatively mas malayo sa atin, sa Pilipinas. So, doon usually nabubuo yung mga bagyo. So, pag namaong siya, ang tendency niya, di ba, usually yung galaw ng bagyo papuntang west or nagna-northwest. So, during El Nino, since medyo malayo yung pinagmulan ng bagyo, may posibilidad na hindi siya umabot or pumasok ng far. Kaya minsan, mas kaunti sa normal, yung bilang ng bagyo during El Nino. Pero hindi necessarily na walang bagyo. Mas relatively, during El Nino conditions, may nakikita tayong pag-konti ng bilang ng bagyo. Pero hindi po yun guarantee na wala tayong makikitang bagyo. Ayun. And then dito sa watershed, dito sa Garay, dito sa Angat Dam, kasi marami nagsasabi o nagtatanong, di ba, ngayon nasa critical level, 160 o bubaba na ba sa 150 plus? O sa below. Ngayon, ang tanong nila, di ba siya pwede mag-dredging para mas maraming tubig daw ang maiipon? Yung sa ano po, medyo mahirap po yun na i-dredge po yung sa reservoir po natin o sa Angat Dam.
dahil medyo malawak din naman po yung sa reservoir. Oo. And then, ang problema din po kasi, dahil syempre nakakaapekto din yung, yung sa amount of water or tubig na nakukuha natin sa ulan doon sa Angat. So, I believe po no na lang naman sa kaalaman ko about sa ating water resources at sa watersheds natin na nakadepende po talaga sa pagtanggap po ng ulan yung sa mga water level po natin sa Angat Dam. Kaya po parang kung kahit laliman pa po siya, kung konti lang naman yung natatanggap po natin, ay mababa pa rin po yung water level. So ngayon po parang kung i-dredge po siya, parang may times po kasi na kung mainit, talagang konti lang din yung ulan na natatanggap. So bali po, hindi po siya ganun nakakatulong masyado doon sa pagdami ng tubig. Kung yung ulan naman po na natatanggap natin, hindi naman po sapat para mapuno yung dam. So yun po, baka po... Kasi ang sinasabi nila, para pag once na may malakas na ulan, so mas malalim na ang reservoir, mas maraming tubig daw may ipon. Okay po. So, bali po, nakadepende rin po kasi yan sa kung ilan po yung mga households na sinaservice po ng ng Angat Dam po. So, in this case po, kung during sa times na na para mas masustore yung tubig, so madami rin naman po yung gumagamit ng tubig rin. So, parang in this case po, kailangan po talaga na kailangan ng comprehensive study para po maaral po natin kung kung tama po ba yung na dredging talaga ang solusyon para dito. So kailangan pa po ng watershed study print po para ma-assess po natin kung itong gagawin po nating dredging ay makakatulong or baka naman hindi masyado, parang economically hindi siya magandang desisyon. Di ba nakakasira siya doon sa reservoir sa gagawin? Bali po, more on sa hindi ko masasabi po na kasi kailangan talaga ng masusing pag-aaral bago natin talagang i-push yung mga kailangan nating gawin doon sa reservoir. So which is yun po yung ginagawa namin na inaaral pa po muna namin using our modeling kasi watershed modeling po yung ginagawa din po namin sa laboratory. So nakadepende po doon kung meron po talagang pag-angat talaga, ilang percent ang masa-service if we have this amount of water during the rainy days. So, in this case po, I do think before tayo gumawa ng any type of activities doon sa reservoir, pag-aralan po muna natin kung ito po ba ay nakakatulong talaga, kung gaano din kalaki or kalawak yung matulungan bago po tayo mag-decide na ito yung gawin. Kasi medyo expensive din po kasi yung dredging. So baka po hindi po siya economically right na decision po para po sa ating reservoir po. Isa ngayon itong pag sinabi mo habagat, kadalasan lagi na sa second half of the year ba ang habagat? Yes po. So, di ba, meron po tayong different climate types. So, yung western sections po ng ating bansa, so usually po around June, July, August, yun yung talaga ng habagat season natin. So, dito, madalas nakikita natin yung malalakas na pag-ulan. Pero may mga panahon din na tinatawag nating monsoon break kung saan humihina yung habagat. Kaya feeling natin ulit dry season ulit. Pero since ang habagat po kasi ay seasonal. So ang habagat ay isang seasonal reversal of wind. So, ang habagat at amihan. So, ang habagat ay galing sa southwest monsoon, yung hangin. Tapos, pag amihan naman galing sa northeast. So, seasonal po yung tinitingnan natin dyan. Pero yung epekto sa atin pang araw-araw, nagbabago-bago din. So, depende yun sa lakas ng hangin. Depende yun sa gaano kadami yung moisture na dinadala ng hangin na yun galing sa West Philippine Sea or sa mas malaking South China Sea. So far sa ngayon sa Pilipinas, pag nagpo-forecast sila, na kung may bagyong darating, gaano kalaki, kung anong signal, medyo ngayon accurate na.
Masasabi po natin na isa ang Pag-asa, pati ang mga forecasters ng Pag-asa, sa mga pinakamagagaling na forecasters ng buong mundo. No? Isipin nyo naman nun, halos on average, 19 to 20 yung dumadaan na bagyo. So, kasang-kasa talaga sila tumingin. Pagdating po sa forecast, in terms of track, no? So over the past 10 years, I think maganda na yung ating batting average. So maganda na yung pag-forecast natin. So, Pero may mga challenges pa rin po kasi talaga. So medyo mahirap pong basahin or tingnan, lalo na yung kung gaano kalakas yung mga bagyo. Kasi madami po tayong tinitingnan, minsan may pa na data, minsan madalas medyo hindi pa siya enough yung resolution para makita talaga kung gaano kalakas yung bagyo. And isa pa pong isang malaking challenge ngayon na nakikita natin is yung tinatawag po nating rapid intensification. No? So hindi lang naman po sa Pilipinas yung mahirap mag-forecast ng rapid intensification. Yun po yung sobrang bilis ng paglakas ng hangin sa loob ng 24 hours. No? So, minsan nga, may iba tinatawag na extreme rapid intensification. So, ibig sabihin, from a relatively weak tropical cyclone, so minsan tropical storm lang, nagiging na siyang severe tropical storm or even typhoon. No? So, dalawang kategorya yung tinaas niya sa loob ng 24 hours. So, medyo mahirap po talaga siyang i-forecast. No, so in fact hindi nga lang sa Pilipinas yung nahihirapan i-forecast yung rapid intensification. Kasi po madami po talagang variable na tinitingnan bago pa natin makita yung pag-rapidly intensify. At madalas nga minsan may mga pagkakataon na caught off guard tayo. Kasi natulog tayo kagabi, tropical storm pa lang, pag-gising natin, ay, andyan na siya, typhoon na. So, may mga, pa rin, madami pa rin pong challenges sa pag-forecast. Pero, as far as yung forecast and intensity, or even rainfall, tropical cyclone associated rainfall, na forecast ng Pag-asa, nag-improve na po talaga siya. No? In fact nga, lagi kong sinasabi to sa mga interview, lalo pag mga Western or media, kailangan nating ipagbalaki yung forecasting capacity ng ating mga forecasters sa Pilipinas. bakit ang napapansin ko? Bakit pagka umuulan, yung talagang parang feeling ko pinapahirapan nila yung mga nagtatrabaho, yung papasok sa trabaho, papasok sa eskwelahan, o yung pauwi na. Opo. Bakit ganon? So, nasa tropical country po tayo, no? So, di ba po, sobrang mainit pag umaga hanggang hapon, no? So, madalas po talaga sa Pilipinas, particularly sa kung asan tayo, so, madalas po yung localized thunderstorms. No? So, doon po talaga namumuo around 3 p.m. onwards. Parang nananadya ba? Sabi nila. Opo, medyo lang po talaga tayo, pero ganun po talaga yung panahon. So, lalo po mga around this time of the year, so June, actually nagsimula na yung around May, June, tapos lalo kung walang masyadong ibang weather systems that affect our country. So, inaasahan po talaga natin yung localized thunderstorms. So, usually po hapon yun. Minsan naman po, madaling araw, di ba? So, yung kung kailan ka papasok. Oo, kung kailan ka papasok, kailan ka uuwi. Medyo mahirap nga po talaga lalo dun sa mga nagko-commute, no? Oo. Yung mga naglalakad lang. So, kaya po, magdala na lang po talaga tayo ng payo. Hindi niyo mapabago yan. In fact po, yung may mga pagbabago tayong nakikita sa lakas ng thunderstorm. Di ba napapansin nyo, minsan sobrang lakas, di ba? Parang in a span of 30 minutes, isang baong bagsak. So, may nakikita na tayong relationship with the long-term climate change. And also with urbanization. No? So, hindi lang yung buong pagbabago ng klima sa mas matagal na panahon. So, mas napapalakas or mas napapadami yung moisture dahil mainit na nga yung atmosphere natin. So, mas dumadami yung bumubuhos na ulan. And doon naman sa loob ng mga urban centers, no? So, essentially, puro na yun eh. So, nakikita din natin na mas lumalakas din. So, add ko lang. Oo. Idagdag ko lang din yung sa mga localized na thunderstorms. Oo. Lalo na kapag, since part naman po tayo ng mga watersheds, no? Lalo na kung saan yung mga waterways natin, ganyan. So, ibig sabihin, yung isang watershed na yun, may sarili siyang hydrologic cycle, yung water cycle. So, bali kung masyadong mainit, ayan, tapos pagka parang masyadong mabilis din yung pag-condense ng mga ng ating water vapor, ganyan. Tapos yun, biglang buhos ng ulan. So parang in this case, kung hindi masyadong nakaka-travel yung mga yung water vapor natin sa atmosphere, so parang in this
biglang bumubuho siya sa hapon talaga. So dahil part po tayo sa isang watershed na may sariling hydrologic cycle. So bali ganun po kapag sobrang mainit po tapos pagkahapon drop ng temperature tapos yun. So I think it also adds to that po na just the understanding ng ating pag-uulan na it's one of the mga tawag dito processes natin, no? Parts ng process natin sa water cycle po. Kaya po yun, medyo magkalapit po yung aming Kaya nga. Oo. Dito sa watershed dito sa Pilipinas, so far mas gumaganda ba siya o mas lalo nasisira ang mga watershed natin ngayon? So, bali po, ang ating mga watersheds naman, yung description naman namin ng watershed as long as kung saan parang isang, dito, kung may mga rivers po tayo, tapos, yung example, kahit network of rivers or streams po yan, basta lumalabas po yung tubig sa isang outlet, isang watershed na po siya, kahit gaano kaliit, gaano kalaki, ganun po. So, bali po, yung mga watersheds natin, we have like forests na watershed. We have urban watersheds, agricultural watersheds. So, depende kung anong klaseng watershed po siya. Bali po, siguro yung sa mga changes po sa ating watershed, depende po yan sa, kung isang forest watershed siya, gaano siguro dami yung change na sa area, no? Na naging turn into, ano po ba siya, agricultural land? Or urbanized na ba, ganyan. So, iba-iba po yung epekto po nito, no? So, bale po, ayun, nakikita naman po, marami po tayong lalo na sa mga biodiversity na mga eksperto po natin, na may mga, kumukonti na lang yung forest areas as compared to before, talagang nagde-decrease siya. And meron din po mga land use change na from agricultural land siya, nagiging mga built-up areas na or pwedeng residential, pwedeng urban. So nakikita po yung ganong change na po recently, parang mas nagiging, mas madami na po yung develop na, na mga areas po Yung mga natin. kino-convert na mga land. Mga land conversion po talaga yung, nakikita po natin na towards built-up. So ibig sabihin pwedeng sementado na, ganyan. So, ito po ay nakaka-cause din po ng parang may yung ibang watersheds natin na hindi na yung soil or yung land surface hindi na nakaka-absorb ng tubig dahil nga semento na, mas lumalala po yung yung baha sa mga areas na yon. So yun po dahil sa mga conversion na ito, mga land use changes na ito. Ano masasabi mo sa mga groundwater natin na gradually hanggang sa mauubos na? Yun po yung nakikita na po talaga namin may ibang mga areas po tayo na talagang konti na lang po yung mga groundwater resources, no, kasi dahil nga mas nagiging built up na, sementado na yung mga areas na yon. So nakikita po yun na hindi na masyadong madami yung na-extract, especially sa mga water districts natin na naghahanap na ng other sources of water talaga. Kasi hindi na nila kayang i-service, no, yung kanilang areas po, yung mga citizens na kanilang dapat siniservisyohan. So yun po, na nakikita po natin na medyo mas marami na pong mga water insecure na mga areas po dito sa Pilipinas. Kahit na sobrang dami po sana nating tubig. Oo. Yun po. Pero darating ba na sa panahon na ang tubig natin ay magagaling na sa dagat? Yung eventually po, most likely, baka yun na doon na tayo papunta. Kaso nga lang, may yung problema pa rin po natin sa energy is still a very crucial na problem po dahil ito pong we call it desalination plants po. Mahal ang process na yan. Medyo expensive po yun na proseso and medyo energy extensive din. So, bale, sa current situation po natin ngayon na kahit wala pa yung mga yon, ay medyo nahihirapan na po tayo sa kuryente.
Kailangan po talaga i-address po muna yon para we are able to like support a desalination plant na large scale. Kasi meron naman mga small scale, especially yung mga ginagamit sa sa mga coastal natin, no? And may mga konti, pero hindi pa talaga able to like support a entire city or talaga parang hindi siya ganun ka-sustainable at the moment. Dahil po dun sa cost of the electricity, also the amount of energy that it takes to run a desalination plant. Ano ang impact hindi lang sa inyo, pati sa pamilya ninyo na kayo po ay bukas ay tatanggap ng award? Mauna kay kay Dr. Rafaela. Isang malaking pribilehiyo po at nakikita ko din siyang responsibility, in fact, to accept this award, which is the Outstanding Young Scientist Award. So I grew up in Bicol. So I come from Bicol. So that's why I pursued meteorology kasi lumaki ako na kasama ang mga bagyo. So naranasan ko yung bagyo every time na mag-birthday ako, walang klase, walang kuryente, walang tubig, no. Kaya po and essentially malaking bahagi po ng buhay ko talaga yung meteorology or weather and climate, no. So natutuwa din naman po ako kasi sobrang proud naman ever since naman bata pa ako, sobrang supportive ng parents ko, which I'm lucky enough to have. So hanggang ngayon po sinusuportahan pa rin nila, no questions asked kung ano yung gusto kong gawin, no? So suportado pa rin. And yun, very proud naman po sila and very happy po. And thankful din sa NAST for this particular award, especially for the NAST members and the academicians po essentially selected us to be the recipients of the Outstanding Young Scientists. And sana po, ayun, kasi kukunti lang po yung meteorology sa Pilipinas. Oo nga. Which is essentially sobrang, di ba, parang tayo ang living laboratory, lagi ko itong sinasabi. Ang Pilipinas ay isa sa mga living laboratory ng extreme weather events and even the long-term climate change. And we only have 0.0005% of the population looking at meteorology and climate science in the Philippines. Why is that? So I would like to encourage the younger generations kasi we need more heads, no, more brains to help us understand how climate change and the extreme weather events that constantly affects us, essentially help us also to find solutions, no. Yun po. Sana ma-inspire yung mga younger generations na. Ay sa'yo naman. Sa akin naman po, of course, malaki po yung pasasalamat ko sa NAST for this recognition, and yung parents ko naman and my husband at saka kapatid ko po, yung family ko, ay very happy for me. They have been supporting me for a long time na po talaga. And lalo na po yung parents ko po, wala na po yung father ko, pero yung mother ko, yun, sila both before ay talagang pinupush po kami na mag-aral, ganyan, dahil ito nga po yung pag-asa yung parang sort of like pathway to success, ganyan, makakahanap ng magandang trabaho, and palad po ako na nandito po ako sa situation po na ito. And I'm also very much thankful to my mentors who helped me get here today, and na able na rin to mentor younger scientists or hopeful na mga scientists and researchers. So ayun, very thankful po ako. And ayun nga po, lalo na po sa Pilipinas na isang archipelagic region na maraming water resources po, and yun nga po yung sa problema po natin na may mga areas pa talaga, even where I live, no, sa Iligan City, which is the city of waterfalls. Na galing pang, nung pa lang po ako, bata pa lang po ako, ay meron na kaming routine na tawag dito, parang 1 hour of water despite being the city of waterfalls. So yun po, parang malaki pa rin po yung problema natin sa water insecurity, and especially yung study po na environmental science and engineering, and yung pinili ko pong field doon ay hydrology po, environmental hydrology, na it's a perfect marriage ng science and engineering na para mas mapag-aralan or parang comprehensive yung pag-aaral natin sa water resources, na hindi lang
hindi lang tayo magde-decide na ito kukunin natin, pero yung ano po, pati po yung nangyayari sa environment po, yung mga natural processes ay sana ma-take into account, no, para hindi lang tayo basta-basta na nagde-decide na dito ako magtatayo ng ganito, ganyan. So dahil nakaka-apekto po ito sa ating water cycle, and eventually po makaka-affect sa available water po natin na dapat ay ating ine-enjoy or nakaka-benefit from. So ayun po, so gaya po ni Doc Jane po ay hinihikayat ko po yung mga younger generation to really go sa career into science, especially na may mga ganito po tayong opportunities, dahil mas kailangan pa po natin ng more scientists in the future, and of course ngayon actually na sana ay makatulong sa ating bayan, yun po, sa ating country. So yun po, malaking platform po itong OIS and yung NAS especially, to really encourage our younger generations na hopefully will go to this path, and ayun po, sana ay masolusyonan natin ang mga problema po sa ating bansa. Ayan. Napansin ko, parang lahat kayo sinasabi ninyo, yung pagtanggap ninyo nitong award na to, ay dagdag responsibility. Bakit? Well, sa syempre yung award po kasi, so madami po siyang kaakibat na responsibilidad. So, since ito po kasi isang platform or venue, na ipakita talaga na how science essentially helps or provide solutions to our society. So parang in a way nakikita ko siya na privilege and responsibility, kasi nga sayang ng opportunity So it's one of the best ways or avenues to share what we do, and essentially let the other people know these are still the challenges or the things that we are yet to understand. No, so we need more like-minded and even not like-minded individuals to help us solve the issues that we have today. So hindi naman po dahil sa tinatanggihan namin yung pero sobrang, di ba po, parang kasi essentially yung napansin ko kanina. Pero yun na sinasabi ko. Kasi meron bang after nung pagtanggap ninyo ng awards bilang OIS, meron po ba kayong dapat kung anong contribution pa ninyo sa NAS o sa DOST na sila ay umaasa sa inyo? I think so nakikita po natin siyang isang responsibilidad kasi nga so may award tayo na matatanggap, no, so isa yung hudyat para ipagpatuloy kung ano man yung ginagawa namin at pagbutihan pa yung ginagawa natin, particularly sa pananaliksik, lalo in my case on climate change and extreme weather events in the Philippines. So it is also parang more of a responsibility to inspire, no, hopefully it will inspire younger generations to take the same path or a slightly different path, not exactly the same path. Kasi exciting yung science, sobrang dami pang questions, and the more you ask questions, it somehow gives you some answers, but it will lead you to more questions. And the questions are quite essential to our survival as Filipinos and also to our day-to-day lives. So yun po, so daming challenges in terms of climate, in terms of extreme weather, of course, madami pa in terms of water quality, water resources. So we need to encourage more younger generation to pursue the exciting, challenging, and rewarding part of being a scientist. Sa akin naman po, actually yung sa award, it just reinforces my my commitment na talagang to do some research that will have an impact to the society, to our country. Kasi po as a DOST scholar, so dati pa po parang also po na product din po ako ng Philippine Science High School. So from high school until my master's, DOST scholar po. So nandun na po yung parang na-ingrain na sa akin na I have to give back because the Filipino people's taxes were able to provide me a good education. And then that's why I'm here today. So parang in this case po, yung award na po na ito ay just reinforces my my commitment na para
ito po talaga like kailangan pa ng mga more scientists pa para i-address nga po, tulungan yung ating bayan sana para doon sa mga issues po talaga natin na that really affects our people. So yun po, kaya yung responsibilities there. And of course, we also see naman yung issues natin na kailangan pa talaga ng more effort din to really push for the science, engineering, and etc. No, na kailangan natin ng more of these para po ay sana lahat po tayo, even the mga non-science people or non-STEM people, ay kailangan po rin natin sila para po more on sa multiple sectors po ang kailangan po talagang mag-effort or siguro magtulong-tulong para ma-address po yung mga problema po natin sa bayan. Ayun po. Yan. Maraming salamat kina Dr. Rafaela Jane Delfino at kay Dr. Mason Ligaray sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman at mahalagang pananaw. Tunay na ipinapakita ng kanilang mga pananaliksik na ang agham at inobasyon ay may mahalagang papel sa paghahanap ng mga solusyon sa mga hamon ng ating panahon. Mula sa mas lumalalang epekto ng climate change hanggang sa pangangalaga ng ating kapaligiran at likas ng yaman. Muling binabati natin ang ating mga outstanding young scientists 2026 ng National Academy of Science and Technology Philippines o ang NAS at ang Department of Science and Technology naway ay magsilbi bilang inspirasyon sa mas marami pang kabataang Pilipino na tahakin ang landas ng siyensya, pananaliksik at inobasyon para sa ikinauunlad ng ating bansa. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:45 ng umaga, ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Hindi pa tayo tapos sa ating pagbabalik. Alamin natin ang malagang issue na dapat ninyong malaman dito lamang sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.